Pahinga tayo tol. At makapagtago sa safety na area. Dahil habang tumatagal ay dumadami yung mga kalaban ko. Kilit nila akong itrap at tudasin. May utos si Bagnot na tudasin siguro ako. Grabe talaga yung sitwasyon ngayon tol. Hindi sila magwawagi. Gamitin ko din yung liksik at kuhaan ko. Kaya nakapagpapahinga tayo. Kasi ilang oras na tayo tumatakbo at lumalaban. Need sa tadri. Kuhaan dito. Kaya tol, pakishare ng video tol sa mga kasamahan ko. Sana po ay magkita-kita kami at ang sarap na sanang bumaba, pero nangangailangan ng tulong yung kapatid ko na babae, yung asawa ni G-Ward. Kaya kinumusta ko naman yung asawa ko po, ay magaan na yung pakiramdam ng asawa ko dahil nakakuha na ako sa kanya, nakatawag at nakausap ko na at nakuha nila yung sahod sa YouTube ko channel. Kaya lumabas yung asawa at anak ko, nag-Jollibee sila dahil nakuha na nila yung sahod sa YouTube ko. Kuha na yun, masaya sila kahit hindi masyadong malaki yung kuha natin sa, at least nakapag-abot tayo, pagbigay tayo sa ating pamilya at makapag-abot sa kanyang kung sino yung bigyan niya doon, yung tabang-tabang sa iyabang kuha. Kasi wala naman akong kuha yan sa kuha ko. Importante mabigay ko sa asawa ko at kain ng anak ko yung kita ko. Sigihin ko tol dahil ngayong kuwan na ito, buwan, ay parang maliit lang talaga yung sahod natin dahil po sa nangyari sa akin na nahuli ako ng bandido, hindi nakapag-upload. Baba yung kuwan natin, hindi pa masyadong malakas yung kuwan natin views. Kaya ako yung lubos na po pasalamat talaga tol sa mga solid supporters ko, solid followers. Maraming salamat talaga sa walang sawang suporta niyo po at pagmamahal niyo po sa akin. Kaya hindi kayo nagsasawa sa video ko kahit nasa critical area tayo, nakuha pa rin tayong mag-video para makapag-income at makapagkita at may maabot tayo sa ating pamilya. Kaya maraming salamat talaga sa inyo tol sa walang sawang suporta at walang sawang panonood po sa bawat video ko at kapag views din tayo. Pasalamat talaga ako sa mga solid supporters ko na nagmamahal sa akin. Salamat talaga sa inyo. Sana po ay kita na kami sa mga kasama namin para sabay iligtas yung kung sino yung kailangan iligtas. Grabe talaga yung pawis at kuwan ko. Yung bag ko tol, wala na siguro yun. Nalagay ko parang kasi hindi nasama sa pagkuha, niluluan ko dahil wala din yun sa kanyang intensyon na kukunin yung bag ko. Ito lang yung napansin niya tol na sa akin, kinuha niya sa dibdib ng bandido daw. Kaya nararamdaman niya yung binigyan niya dito na hagimat natin dito sa bago. Hindi naman to basta-basta makukuha ng bandido. Invisible din ito pag masama ang kukuha. Ang lalo pang kinala to.
parang wala lang. Tingnan mo sa bag, parang wala lang. Nandito pala. Ito talaga na ako ni Lolo. Kinuha niya ito at yung bandana. Siyempre ako. Parang pagkuha niya sa akin, yung paglusog niya, nagkakaroon pa ako na dumating siya. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoong Diyos. Dumating siya. Doon ako nawala ng malay. Palagay ko parang binuhat niya ako pataas, parang nasa kuwan ako parang lumulutang ako pero pagising ko nakakuan ako, nandun na ako sa kanyang kubo, sa kanyang tahanan. Grabe. At kuwan din, epektibo din yung pagdala niya sa akin dahil madali yung recovery sa katawan ko, magaling yung paggaling. Lagi pa Lolo, parang inubos niya talaga yung lakas sa pagkuha ng mga bandido para makuha lang ako, dahil sabi niya tatlong commander na kalaban niya, ubusan daw ng lakas. At yun, niligaw niya habang minabol sa nila bangkel, at yung kanang kamay ni Kwan at bagong commander ay nilito niya lang yung sila commander bangkel. Doon siya bumalik sa akin. Yung mga nakabantay sa akin bandido ay brutal niya tinapos, kinontrol yung iba, tinutukan yung ulo at yung iba. Grabe talaga. At doon ako nahimatay. Yan talaga pagkatapos na patay ng mga bandido, kinuha niya na ako. Pero nagtaka ko na bit niya na yung bandana ko, mga nakuha niya sa kamay ng bandido. Yung sabi niya galing na sa bandido. Gigil talaga yung nahagip ko na bandido doon sa matanda daw. Agresibo daw gumalaw at napakadulas. Sila bangkel nga ay hindi nakakuan. Nabol pa nila commander bangkel at naghihinalo ngayon yung mga kuan niya nakalaban. Ginamitan din niya ng sikretong orasyon habang nakipagbakbakan siya. Gumamit din ng kuan doon daw ng hina si Lolo Ambo, dahil gumamit yung kanang kamay ni Commander Bagnot ng mahika na malakubra na kapangyarihan ni Commander Bagnot. Kaya ako nga, doon nga ako na-trap na nila ako, dahil yun yung lumusob sa akin, isang kuan mabilis na nakaitim at tinuturing talagang commander na kanang kamay ni Commander Bagnot. Grabe, sobrang dulas to. Yun yung nanghina ako at natrap ako nila. At yun nga, pagtingin ko sa kuan ngayon, akala ko nag-video sila, pero wala pala. 7 days na pala yung kuan, yung channel ko, walang upload. Pero sa palagay ko tol, di kuan na tutuyo, para dahil nung panahon na yun ay nung nahuli ako ay nilakbay nila ako papalayo. Akala ko nga nag-video sila. Bright kaya po ng mga bandido tol, para hindi siguro masundan ng mga kasamahan ko, ganyan. Pero isang kuan talaga ang lumusob sa kanila. Kung sakaling bagyo yung lumusob sa kanila, dahil si Lolo Ambo yung talaga ang encounter nila, ubos sila lahat. Nakuha ako sa kamay ng kalaban. Palagay ko tol, kung hindi si Lolo ang nakarescue sa akin, yung tingin ko sa katawan ko talaga, wala na talaga akong lakas. Si Lolo Ambo na yung nagbalik lakas sa akin. Pagkuhan ko talaga, malaking pasasalamat. Umiyak na ako. At nung nakagising na ako dun sa kanyang bahay ni Lolo, kubo ni Lolo Ambo, labing iyak ko talaga.
Sabi niya siya ay isang instrumento man lang na pinadala ng Panginoon Diyos. Siya ay isang instrumento na pinadala ng Panginoon, handang tumulong sa mga hunter na kagaya namin. May mission na ganito at makatulong sa nangangailangan ng tulong dito sa bundok. Kaya pagsikapan ko tol na hanapin sila Kuya Buds. Kaya pahinga muna tayo tol dahil grabe yung nagabog sa akin kanina. Buti na nakapaglayo tayo at nakapagkuhan dahil may balak sila na gusto i-trap nila ako. At nagbutihan ko naman na makalayo at matakas. Pero kanina may narinig ako mga putukan, barilan. Try kong pinasok tol. Iba naman yung lumusob sa akin, yung nakasunod na mga bandido. Kaya grabe talaga. Grabe talaga to si Bagnot. Walang kuhan talaga. Halang talaga yung bitukan ni Bagnot. Buti na lang tol, si Lolo Ambo ay nauna. Dahil narinig ko pa yung mga usapan na parating na daw si Commander Bagnot para kunin yung bandana. Dahil itong palagay ko sa bandana ko ay nakuha na nila. Kinuhit nila yung commander dahil may nung na hindi pa ako hindi pa ako hinamatay. Ay, naalala ko yung pangyayari ng paghuli. Hinawakan yung bandana ko. Umusok yung naghawak sa bandana ko. Grabe, sobrang lakas lumaban yung bandana ko, pero ako wala na dahil po sa lumada po sa akin na orasyon kanang kamay ni Bagnot. Na lason talaga ako noon sa sa Balakubra na orasyon galing sa kanang kamay ni Bagnot. Kaya ako nahuli, natrap nila ako. Kaya pagbutihan ko tol, hanapin sila Kuya Buds. Try kong tingnan yung video nila kung saan sila banda. At mag-send ako ng location lang lalo na Iladib. Dahil may nakapagsabi sa akin, may kachat din ako na supporters ay yung video ko ay sinend na yung mga kasamaan ko. Sinend niya ba sa mga kasamaan ko at replyan din niya sila Kuya Buds na ligtas na ako. Buti ay nalaman na ni Kuya Buds siguro yun ngayon dahil natingnan niya yung video ko. Ako nga titingnan ko nga yung video nila kung makano tayo ng signal na area. Sige ko tol, hanapin sila tol. Kaya patuloy tayo, huwag tayong magsayang ng oras para hanapin sila dahil isa din sa misyon natin na magkatagpo kami na mga kasamahan. Kaya dirto pa rin tayo, huwag tayong kanina nakarinig ako putukan pero hindi ako nagpadas-dadas. Kaya sinimpo ko na makalapit ako sa putukan pero iba yung baliktad yung nangyari. Pagpasok ko ay yung nakasunod na mga bandido sobrang dami, ay yun yung na-encounter ko. Nagpasalamat na sila na nakita nila ako dahil yung nila punterya ako utos ni Bagnot ay tudasin nila yung may dalang bandana. Siyempre ako na yun, kaya kailangan mag-alerto tayo sa bawat nilalakaran natin dahil maraming dito, madamo at napaka-creepy yung area dito. Talaga nakatira siguro yung dabay ni Lolo Ambo. Grabe mga halang talagang dito kayo mga nakahuli sa akin si Commander Bunker. Ito ko grabe tumpog sa radio. Buti na lang si Lolo Ambo ang yung nagamot sa akin.
agapan tayo kaagad sa mga pasa ko sa katawan. Lumakas ako bigla. Ang panibago yung kuwan ng katawan ko. Kaya pagsikapan ko na hindi tayo mahuli. Namiss ko na din yung pamilya ko tol. Gusto ko sanang umuwi tol pero kailangan ng tulong ng kapatid ko sa bayaw ko. Ate ko ay kuwan talaga huli. Kailangan ko po. Terus na itong nadunggan ako na bata. Iwan ko ba kung baka nilinglang lang ako. Nagpabata-bata ra. Kasi papasok ko maraming kalaban ng kabang nakaagapay. Grabe. So, pagsikapan ko talaga ito. Ano? Parang may nagtatambayan sa akin na may sinasagawa silang meeting. Kumasimpuhan natin. Baka kapatid ko na yan. Baka asawa ng niliwag nandyan. Kasi umusok din ito. Diyan banda. Silipin natin ito. Total na nagamit ko ng tayo ng pagulila. Hindi ko basta-basta amoy kung may mga commander ba dyan. Yan. Maingay. Na. Sino kaya ito? Sisilipin ko ito. Tandaan mo silipin baka dyan nilagay yung mga bihag.